Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay atin ipagpapatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos nga na sumigaw ng tatay ni Marian dahil sa pagkahimatay ng kanyang anak ay mabilis na bumaba sila Sir Gregory at ang ibang mga kabalyero. Tinanong ni Gregory kung ano ang problema. Dumating din si Justia para tingnan ang sitwasyon. Nadatnan nilang nangingitim at nanginginig ang bata habang umiiyak naman ang kanyang ama at hindi alam ang gagawin. Sinusubukan niyang gisingin ito pero wala pa rin. Tinanong ni Sir Gregory si Justia kung alam ba niya ang nangyayari sa bata. Sinabi ng boses kay Vlad na ang hininga ng bata ay unti-unting hinihigop papalabas sa bata. Tiyak siyang ang sumpa ang humihigop sa life force ng bata mula sa katawan niya. Napapamura na lang si Vlad sa kanyang sarili. Ang puting usok na nakikita niya ay papunta sa direksyon ng simbahan. Paano daw niya kaya ito maipapaliwanag sa mga kasamahan na nakikita niya ito? Pero biglang nagsalita si Justia. Mukhang napansin daw ng mga kalaban ang kanyang presensya. Hindi siya naging maingat sa kanyang mga galaw. Sa isip ni Justia, akala niya ay sapat niyang nalimitahan ang sarili. Hindi niya inaasahan na mararamdaman ng mga kalaban ang kanyang presensya dahil lamang sa mababang level ng divine power na ginamit niya. Tumalikod na si Justia at tila hindi nito maitago ang kanyang kinikimkim na emosyon. Napansin naman kaagad ito ni Gregory at Vlad. Umalis si Justia pero binili niya sa kanila ni Vlad na kapag hindi siya nakabalik, sila na daw ang baalang magpaliwanag ng sitwasyon sa kanyang mga kasama kapag nakarating na ang mga ito. Walang magawa si Gregory kung hindi kontrolin ang sarili at ang emosyon. Tila ay wala rin siyang magawa. Ito ang kinagulat ni Vlad. Tinatanong niya sa sarili kung bakit walang ginagawa si Gregory. Ito daw ba ay dahil sa mga limitasyon ng kanilang responsibilidad at autoridad? Hindi maitago ni Vlad ang galit at pagkapiken dahil sa nangyayari at sa sitwasyon nila. Walang ano-ano'y biglang nakarinig ng sigaw at panaghoy sila Vlad mula sa iba't ibang bahay sa village na yon. Hindi lang si Marian ang nakakaranas ng epekto ng sumpa, pati na ang ibang mga bata ay naapektuhan na rin. Hindi mapakali ang kanilang mga magulang dahil sa nangyayari. Sinusubukan nilang gisingin ang kanilang mga anak pero wala na itong mga malay at bumubula na ang mga bibig. Sa gabing yon, nabalot ng sigawan at iyakan ng buong village dahil sa mga nangyayari sa mga bata. Galit na galit si Vlad. Sa isip niya, hiniling niyang makatakas sa squatter ng Sora hindi lang para makaligtas siya. Hinanggad niya ang espada hindi dahil gusto at hinahangaan niya ang mga kabalyero. Kapag tumayo lang siya at pinanood ang mga pangyayaring ito, ay parang wala na ring pinag-iba kung nanatili siya sa squatter at eskinita ng Sora. Hindi siya papayag ng ganito na lang. Susugod siya at haharapin ito. Pero biglang may pumihil kay Vlad para bunutin ang kanyang espada. Ito ay si Gregory. Sinabi ni Gregory na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Vlad ngayon. Pero kailangan daw niyang makinig muna sa kanya. Ang espada ng isang kabalyero ay kailangan maging mabigat kagaya kung gaano din ito katalas. Sigurado daw si Gregory na magiging isang kabalyero si Vlad kaya kailangan niya itong maintindihan. Ang kanilang espada ay nangangailangan ng pangangatwiran at responsibilidad. Pero iba ang saloobin ni Vlad. Sinabi niya kay Gregory na kung hindi daw nila kayang protektahan ang mga nangangailangan ng proteksyon, ano pa ang silbi ng pangangatwiran at responsibilidad? Biglang sinabi ni Gregory na tama at nakuha ni Vlad ang punto. Ngayon, kailangan daw ni Vlad na ulitin ang sasabihin niya. Ano daw ito? Pagtataka ni Vlad. Sinabi ni Gregory sa kanya, na sa sitwasyon na ito lang ang pangangatwiran na pinanghahawakan at inaasahan nila. Sa kabilang banda naman sa simbahan ng village na yon, may maitim na aura na bumabalot sa isang kampana at tila ang puting usok na galing sa katawan ng mga bata ay dito napupunta. Dumating na nga si Justia sa simbahan at nakikita ang lahat ng ito. Hindi niya lubos maisip na sa simbahan mismo nagaganap ang kasamaang ito. Pero kahit gaano pa daw kalakas ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa lugar na ito, isa pa rin itong simbahan na nakatayo sa lupang ginawa mismo ng Diyos. Ipapaalam niya sa kanila na walang sino man ang makakahadlang sa kalooban ng Diyos. Binuksan na ni Justia ang pinto at pumasok sa simbahan. Pero hindi niya inaasahan ang madadatnan. Sa harap ng altar sa pader ay may isang marka na gawa sa isang pulang bagay na tila parang dugo. Pero mas nanlaki ang kanyang mata nang bumungad sa kanya ang kawalang hiya na nangyayari sa loob ng tahanan ng Diyos.
Ang simbahan ay puno at nababalot ng mga ritual at kasulatan na gawa sa itim na mahika. Tila dito nanggagaling ang epekto ng sumpa sa mga bata. Sa isip ni Justia ay isa itong kalapastanganan sa Diyos. Biglang nagsalita ang pari at sinabi na dumating daw ng maaga ang Holy Night kaysa inaasahan niya. Pero nagtataka siya bakit mag-isa lang daw siyang pumunta dito. Dahil kung silang dalawa lang daw ang nandirito, hindi nila may aalay ang kanilang mga dasal para sa mga tao dito. Nakakatakot ang mga tingin ng pari sa kanya. Nagtataka naman si Justia kung ano ang ibig sabihin ng pari na mga tao dito sa loob ng simbahan. Ang simbahan daw ay puno ng kakaiba at hindi pangkaraniwang enerhiya pero wala siyang nararamdaman na ibang tao sa loob nito. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Justia ay agad siyang nagulat sa biglang nangyari. May naramdaman siyang hindi kanais-nais na pumilibot sa labas ng simbahan. Nagsilabasan ang mga tila zombie na mga babae sa paligid ng simbahan. Tila ang enerhiya ng mga ito ay nanggagaling sa kampana na humihigop ng buhay ng mga bata. Biglang nagpalabas din ng itim na mahika ang pari sa kanyang mga palad, sinabi ng pari na ngayon daw, ay oras na niya, para simulan ang paglilingkod. Agad na sumugod ang mga zombie nang napakabilis sa loob ng simbahan. Pilit na kinakalampag nila ang pinto ng simbahan hanggang sa tuluyan na nila itong masira. Mukhang nagulat si Justia sa nakikita niya. Mga babaeng zombie, nagsasalita ang mga ito na hindi daw sila makakita at sobrang dilim ng paligid. Hinahanap nila ang kanilang mga anak, katulad sa nakaharap ni Vlad na zombie noong isa pa siyang mercenaryo. Galit na galit si Justia sa pari. Paano niya daw nakakayang magawa ito? Hindi daw ba siya natatakot sa Diyos? Sinabi naman ng pari na may mga dahilan nga na dapat katakutin ang Diyos, pero wala naman daw pakialam ang Diyos sa kanya. Hinulag ng pari ang banal na aklat na kanyang hawak at ang kanyang salamin. Dagdag pa ng pari ay wala na siyang balak na bumalik pa sa yakap ng Diyos. Pinalakas ng pari ang pagpapalabas ng itim na mahika at mas naging agresibo pa ang mga zombie na sumusugod kay Justia. Pero biglang lamhad si Justia at tinusok ang espada sa lupa. Nagsimula itong magdasal, para sa maluwalhati na commander ng pangkalangitan na hukbo, si Saint Rosino na nakatayo sa tabi ng Diyos. Sa harap ng pananakop ng kasamaan, kapalit ng napakamahal na halaga, hinihiling niya na bumaba siya at iligtas ang mga ligaw na kaluluwang ito. At siya, si Justia, ang magbabayad ng halagang ito. Biglang nagpalabas ng napakaliwanag na aura si Justia. May lumabas na gininto ang pakpak sa kanyang likod at nabalot ang kanyang paligid ng banal na kapangyarihan. At mula sa maaliwalas na kalangitan sa gabing yon, ay lumiwanag na parang araw ang isang bituin mula sa kataas-taasang kalawakan at umilo ito sa buong simbahan. Binalot nito ng liwanag ang banal na tahanan ng Diyos. Nasira ang ibang parte ng simbahan at nahuhulog ang tipak ng mga bato dahil sa lakas ng kapangyarihan. Hindi alintana ni Justia ang mga zombie na sumusugod sa kanya dahil alam niya na ang kanyang banal na kapangyarihan ang magliligtas sa kanya. Nagsimulang masunog ang mga zombie dahil sa liwanag na taglay ng banal na kapangyarihan ni Justia. Hindi sila makalapit, kahit ang pari ay hindi mapigilan na magtago dahil dito. Sinabi ng pari, ito daw ang solemn exorcism. Nababalot na ng liwanag ang loob ng simbahan at alintana na ito ng pari. Ito ang ilaw na makikita kahit na ikaw ay walang mata at makikita kahit sa kadiliman. Pero para tawagin at ipalabas ang ganitong liwanag na walang paghahanda ng ritual, nakakahanga daw ito kaysa inaasahan niya. Pero sa kasamaang palad, kahit gaano pa daw kaliwanag ang isang tanglaw, mayroon at mayroon itong hangganan kung mag-isa lang itong nagliliwanag. Unti-unting nilabas ng pari ang kanyang espada gamit ang itim na mahika. Dagdag pa niya, ang ginagamit na kapangyarihan ng Holy Night ay mayroong malaking kapalit. Ito daw ay isang milagro na napapalabas lamang kapalit ang haba ng buhay ng isang kabalyero. Sigurado siyang alam ito ng Holy Night kaysa sa iba. Nasa dulo at katapusan ng napakamaluwalhati at maningning na liwanag na ito, ay naghihintay ang walang katapusang kadiliman. Makakaligtas kaya si Justia sa kanyang kinakatayuang sitwasyon o tuluyan na siyang mahuhulog sa kamay ng huwad na pari? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!